ay i-word test ninyo. Yes. Sabi nga, go back to the thus saith the Lord, Amen. which is the written word and the unwritten word. So, Brad, dito ka. Ikaw ang scribe ko ngayon. Kung may tagabasa man si Mr. El Soriano, ikaw ngayon ang tagabasa ni Pastor Lee Marquison. Tagalog. Kasi basahin natin sa English, tapos basahin din natin sa Tagalog. Para lubos natin maintindihan Amen. at maunawaan ano ba talaga ang sinasabi po ng Biblia. Yan. So, ibuhat ko na. Malakihan natin para makita ninyo. Yan, kita na. Mabasa na po ba? Ako na. Okay. Siguro mga kapatid, magbukas tayo ng ating mga Bible. Sa Matthew chapter 7, itong versikulo na ito na sinasabi ng Panginoon, medyo nakakagulat. But let us focus our mind doon sa salita ng Panginoon. So, basahin natin. Ang sabi po dito sa English, bago basahin sa Tagalog, yung mic po, nandyan sa mic. Yung isang mic, Sister Blan, pakibigay po kayo. Not everyone saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father, Amen, which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Okay? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Amen. Iniquity means know the truth, but didn't do it. So, ang ibig sabihin ng iniquity dito sa Greek na salita ay ang pagkaalam ng katotohanan, ngunit hindi ginagawa. Amen. Okay? Basahin mo po sa Tagalog mga kapatid natin. Sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21, hindi ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, Right. kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami nga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsibagula kami sa iyong pangalan? Okay? At sa pangalan mo'y nagpapalayas kami ng mga demonyo. Okay? At sa pangalan mo'y nagsisigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Yeah. Sa uli. At kung magkagayo'y ipapahayag ko sa kanila, kailan ba'y hindi ko kayo nakakilala? Pag sinayo kayo sa akin, kayo'y magagawa ng katampalasanan. Salamat sa pagkabasa. Mga kapatid, medyo masakit pakinggan po itong versikulong ito, ano? Para bagang, parang ang sakit kasi, kung papansinin mo, mga kapatid, dito sa verse 22, bago natin tatalakayin ito, nagpropesya sila sa pangalan ng Panginoon, nagpapalaya sila ng mga demonyo sa pangalan ng Panginoon, at gumagawa sila ng mga dakilang mga bagay. Ngunit ang masakit dito, ang sabi ng Lord, na hindi ko kayo nakikilala. Right. Amen. Parang bagang sa aking side, kung ilagay natin sa buhay natin ito, para bagang ang sakit kong pakinggan. Yes. Na ini-expect natin na sa pagpapalayas natin ng mga demonyo sa pangalan ng Panginoon, gumagawa tayo ng mga dakilang tanda, mga kapatid,
mga kapatid, katulad ng sinasabi dito na nagpropesya, pero ang masakit, hindi kilala ng Lord. Bakit po? Malinaw na sinasabi po sa Mateo 21, versikulo 21, ay hindi nila ginagawa ang kalooban ng Ama. Amen. Ano ba ang kalooban ng Ama? Katulad po ng sinabi ko nung nakaraan mga kapatid, ang kalooban ng Ama ay sundin natin yaong kanyang sinugo. Right. Okay? Si Jesus Christ, kung naalala ninyo yung ng Merkules, sa Deuteronomio na ating binasa ng 16, na nagtayo ang Panginoon na isang dakilang propeta sa gitna, sa bayan ni Israel, o sa bayan, sa gitna ng mga kapatid. Hallelujah. At ang sino mang, sabi ni Pablo sa Book of Acts, ang sino mang hindi makinig sa propetang ito, ay pupuksain ng Diyos. Right. So, let us discuss the Word of God, mga kapatid. Una, tingnan natin si Jesus Christ. Ano po ang sinasabi po ng Biblia tungkol sa ating Panginoon? Okay, buksan natin ating mga Biblia sa unang Juan 4:2 and 3. Unang Juan, sa Bagong Tipan. 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. Sa dulo po banda. Bago mag-Jude. 1 John, 2 John. Doon pa. 4, 2, 3. Chapter 4, verse 2. 1 John. Chapter 4. Ito ang pagkabasa. Basa. Dito sabi po ng Bible sa English, mga kapatid. In 1 John chapter 4, verse 2 and 3. Hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Yes. Okay, basahin mo ang verse 2. Unang 1, Kapitulo 4, versikulo 2. Okay, sige. Unang 1, Kapitulo 4, versikulo 2. Dito'y nakilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay napapalitong nasa laman ay sa Diyos. Amen. Si Jesucristo daw na naparito, na nasa laman ay sa Diyos. Ito ang masakit. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. Yes. And this is the spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. Yes. Okay, basa. Ang bawat Espiritong hindi pinahayag ni Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang Antikristo na inyong naririnig na darating at ngayon ay nasa sanlibutan na. Okay. Sige, mga kapatid. So, malinaw mga kapatid, ang bawat espiritu daw, ang bawat espiritu, Ate Kay, ayaw mo nga yun. Alisin mo kaya yung upuan, parang nagagalit siya pag kinulong. Alisin mo yung upuan. Ang bawat espiritu daw na nagpapayag na si Jesucristo ay hindi napasalaman at hindi nasa laman, ito daw ay hindi sa Diyos. Right. At ito ang espiritu ni Antikristo na inyong narinig na siya'y paparito at ngayon nga ay narito na sa mundo. Yes. Amen. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi mo na kailangang antayin si Antikristo. Kung narinig ninyo, sa pag-study namin mga kapatid, sa theology, ay marami pong nag-aantay ka ng Antikristo na magtataka ng 666. Marami pong nag-aantay kung kailan darating si Antikristo, pero bagang inaantay na natin ang lahat. Si Antikristo, si Kristo, parang inaantay ng lahat. Pero ang deklarasyon ng Biblia, nandito na. Yes. Kaya ang tanong na iba, nandito siya, nasaan na siya? So kung hindi mo alam, kaya nga ang mga Bible scholars, patuloy na nag-aaral. Inaalam nila ano ang location ni Antichrist ngayon. Pero simple lang. Dito sa ating nabasa, nandiyan ang kasagutan. Na ang sino mang magsasabi na si Jesucristo ay hindi napasalaman, ito yung espiritu ni Antikristo. Amen. So hindi mo makikita pala si Antikristo, kapatid, na may dalang placards na nakalagay 666. Right. At kung sino mang hindi magpatatak sa akin, sa 666 na yan, ay
papatayin ko. Wala pong ganong mangyayari. Right. So, ang linaw dito, na ang sino mang nagtuturo na si Kristo ay wala sa laman, Antikristo. Antikristo. Yes. Yan ang turo ng sinasabi ng Biblia. Kapag tinuruan tayo mga kapatid na si Kristo ay wala sa laman, wala sa iyo, sa madaling salita, wala sa akin, wala sa iyo, mga kapatid, Espiritu ng ay Antikristo. malinaw ang sinasabi ng Bible. Espiritu siya ng Antikristo. Right. Akala mo, nangangaral ka sa salita ng Diyos, ngunit yun pala ay labag na sa salita ng Diyos. Amen. Katulad ng sinasabi ni Gamaliel sa mga Hudyo nung pinipersecute nila si Pablo. Ang sabi ni Gamaliel sa kanila, mga kapatid kong Hudyo, sa pamamagitan ng pananampalataya ay magsipag-ingat kayo sapagkat itong taong ito, kung ang kanyang dala ay hindi sa Diyos, Yes. ang sabi ni Gamaliel, ay mawawasak ito. Mawasak, yes. Ngunit kung ito ay sa Diyos, ay hindi ito mawawasak. Amen. Ngunit magsipag-ingat kayo, baka masumpungan kayong nakikibaka na laban sa Diyos. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, sa madaling salita, itinuturo ni Pablo na mismo ang unang Korinto nagsasabi na hindi baga ninyo nalalaman sa unang Korinto 3:16-17 na hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay templo ng Diyos. Amen. At ang Diyos na ito, ang Espiritu Santo, mga kapatid, ay nananahan sa inyo. Amen. So, yun po ang sinasabi ng Bible. So, sino mang magtuturo, kapatid, na si Kristo ay wala sa laman at siya'y parating at siya'y darating, mga kapatid, although hindi tayo nagkikriticize, but let us know the truth. Kasi ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa atin. Saan? Sa ating kaisipan. Amen? Amen. Kaya sabi ni Pablo, sa Roma 12:1, sabi niya, finally, brethren, sabi niya doon, finally, brethren, I beseech you therefore, brethren, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. And verse 2, but be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Amen. Kasi, sabi ni Pablo sa Efeso 2, mga kapatid, 5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Amen. Then, kung wala kang kaisipan ni Kristo, hindi mo maintindihan ang salita ni Amen. Kristo. Right. Kailangan magkaroon ka ng kaisipan ni Kristo. I-renew mo ang iyong kaisipan. Kaya kung mayroon kang kaisipan ng Diyos, maintindihan mo ang salita ng Diyos. Amen. Kaya kung hindi ka Diyos, kung ang Espiritu ng Diyos wala sa iyo, kailanman hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos. Amen. Right. So yun po ang pagkasabi mga kapatid. Marami nag-antay kay Antikristo kung kailan darating at magkaroon ng tatagan. Sabi nila, yung microchips daw ngayon, yan daw yung 666. No, sir. Hindi po totoo yan. That's right. Hindi po Tama. totoo yan. Marami po ng microchips. Alam mo, bilang isang Kristiyano at naniniwala sa Biblia, kapag dumating ang isang Antikristo at may dalang 666 at magtatat doon sa microchip at ilagay sa iyo, kung ikaw ay isang Kristiyano, kailanman hindi ka magpapalagay. Yes. Totoo yun mga kapatid. And this Philippines, ang ating bansa, ay tinawag na isang Christian country Yes. na napakarami pong relihiyon sa bansang ito. Ngayon, lalagyan ka ng microchips. Alam mo, may Diyos. At alam mo na kapag meron kang 666, hindi ka na maliligtas. Ang sabi ng Bible. Kaya, mga kapatid, hindi po totoo na yung microchips, may mga kapatid. Kaya yung sinasabi po, meron pong kahulugan at symbols doon sa sinasabi ng Biblia sa Revelation chapter 13 na ilalagay siya sa kanang kamay at sa noo, Yes. mga kapatid. Kaya kung pagbabasihan mo ang Bible, ano ba ang hinahaling tulad sa kanan? Mhm. Pag sinabi natin kanan ng Diyos, speaks about power of God. Power. Yes. It is a power. Pag sinabi mong kanan, kaya mostly sa mga tao, di ba? Right sila lagi. Kaya yung mga kaliwete, sinasabi nila, hindi pwedeng pumasok sa langit kasi kaliwete. Kaliwete ako mga kapatid. Pero sa puso't kaisipan, kanan ako. Kasi I have the power of God. Amen. Yes. So yun po mga kapatid. Kaya pag sinabi mong kanan, speaks about power. Power. Kapangyarihan. Kaya pag speaks mo about forehead, noo, kaya di ba, pag pinagalitan natin yun, tatak mo dyan sa noo mo ha, tatak mo dyan sa utak mo. Ginagano, di ba? Bakit? Dito kasi inilalagay ang lahat ng ideolohiya. Tingnan mo. I speak about communism. Sa communism, mga kapatid, naalala ko yung isang palabas, mga kapatid, I believe, The Blue Diamond. Yung mga bata,
wala doon, Brad, habang tinitrain, pinipiringan sila. Pinipiringan yung mga bata doon, pinapahawak ng baril. At laging sinasabi lang, kill, kill, kill. Habang sinasabi yun, malilit na mga bata, habang palaki nyo, kill, pitik ng baril, mga bata, wala pang bala yun. Sige, kill, kill, nakapiring sila. Di nila alam isang araw, nilalagyan ng bala na yun, mga kapatid, pinuputok na, kill. Nakaharap sila sa pader, kill. Isang araw, di nila alam, pinipiringan sila, may tao nang nilalagay doon. Sa harapan nila. Sa Yes. harapan niya, kill, pinabaril niya. Patay. Hanggang sa bubuksan yun, pagkita niya, kill, binabaril niya yung Sanay tao na hanggang sila. masanay siya ng masanay, kaya hindi sila matatakot pumatay. Right. Bakit? Itinatanim dito sa utak ng tao, dito sa foreheads niya, yung bagay na dapat niyang gawin. Kaya kayong kanan at kaliwa, hindi po yun na naglalagyan mo dyan 666 dito. Kundi ito ay isang kapangyarihan, mga kapatid, at ilalagay sa mga utak ng tao, kaya kapag siniran mo ng salita ng Diyos, ayaw nang makinig. Yes. May Hindi sarili siya, na. amen? Bakit? May tatak na dito eh. Amen. Sarado na ang kaisipan eh. Tinan mo ang isang communist, amen. Kapag natatakan na siya ng gusto, hindi mo na siya mababago. Yes. Hindi na talaga, mamatay na siya. Kaya tingnan mo yung mga, if you remember the Second World War, yung mga kamikaze fighter, kasi sa kanilang kaisipan, kapag namatay sila sa gera, ligtas sila eh. Kaya kung yung mga airplane nila, di ba, binabangga nila sa mga barko, kung maalala mo yung Second World War, tingnan mo yung, kung napanood niyo yung Hawaii, ano ba yun, Pearl Harbor, yung mga airplane nila, pag tinamaan ng mga Hapon na airplane nila tinamaan, idiniretso nila yun sa barko. Bali sila mamatay, basta mamatay lang lahat din yung nandun. So, ganun na ibig sabihin, yung mga speaks about bomber ngayon, di ba? Nakalagay yung backpack dito sa likod nila. Suicide bomber. So, ibig sabihin, nandyan silang kaisipan, dinudoktrinahan sila bago nila gawin yung bagay na yun. So, ibig sabihin, itinatatak dito na itinatatak sa kanilang kaisipan, mga kapatid. Naintindihan nyo? Amen. This is symbols and that is the reality, mga kapatid. Hindi po yung 666 ng Kristo according to Revelation chapter 6, chapter 13. Dito, mga kapatid, si Antikristo ay hindi parating, kundi andito na. Can you say amen? Sinabi po ng Biblia yan. Sa 2 John chapter 1 verse 7, dumiretso pa lang ng konti, Brad. 2 John chapter 1, sabi dito, for many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Yes. Okay? Sige. Ikalawang Juan, Kapitulo 1, versikulo 7, sapagkat maraming magdaraya na nagsisipag bitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang hindi nagpapayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman, ito ay magdaraya at antikristo. Okay? Naintindihan po ba natin ang ating binasa? Naintindihan po ba natin? Amen. So, ibig sabihin, ano ba yung antichrist? Labang kay Kristo. Ano po ba? Sige, hindi naman ito preaching Bible study to. Question answer. Ano ba yung antichrist? Huwag kayong mahiya, sis, na kung may tanong kayo, taas lang yung kamay, entertain natin kagad. Ano ba yung ibig sabihin ng antichrist? Ikaw, sister Janet, pag sinabi mong anti, anong ibig sabihin? Laban. Okay, laban. Ibig sabihin, against siya. Pag sinabi mong anti-government, laban siya sa gobyerno. Okay? Pero nandan siya ilalim sa gobyerno. Yes. Pero laban siya sa gobyerno. Okay, nakuha nyo? So, meron palang, pag sinabi mong anti-Christ, even though siya ay naniniwala kay Christ, pero laban siya kay Christ. Yes. Nakuha nyo po? Yes. Amen? So, ibig sabihin, sa madaling pananalita, mga kapatid, marami ang magsisipaglabas sa mundong ito na mandaraya. Okay? At nagpapahayag na si Jesucristo ay wala sa laman, ay hindi naparito sa laman. At ito ang espiritu ng mandaraya at ang espiritu ni Antikristo. Amen. Ito ang masaklap, mga kapatid, masakit. Once na tinuruan po tayo na si Kristo ay parating, ibig sabihin, inihiwalay si Kristo sa'yo, ay mag-ingat tayo. Amen. Mag-ingat po tayo. Hindi po ako nagsasabi, ang Biblia po ang nagsabi. Kaya kung ilista ninyo, itanong ninyo sa mga pastor na kilala ninyo,
Ako, mga kapatid, I tell you frankly, nag-aral ako ng Bible school. Pero itong Bible, itong verse na ito noon, puzzle sa akin to. Paano mo masasabi na si Kristo nasa laman? Si Hesus Kristo nasa laman. Mhm. Paano mo may paliwanag sa tao? Tagal namin pinag-aral, for almost 2 years, may masteral pa kami. Di ko maintindihan to. Hinahalungkat namin ang hinahalungkat lahat ng mga libro, lahat ng mga dokumento para may mapaunawa lamang sa tao kasi ang ipinapangaral ko noon, si Kristo parating. Mhm. Pero bakit sinasabi ni Juan na si Kristo ay nandito sa laman? Yes. Naintindihan po natin? Amen. So, hindi namin mabagay. Pag tinanong niyo sa mga pastor yun yan, iba-iba ang paliwanag ng mga pastor, ng mga tao. Pero mostly, naniwala sila ang parating na si Kristo dahil darating nga daw siya. Ayon sa Juan 14. Ako'y babalik muli. Kanya si Amen. Amen. May tanong po kayo, sister. Sige. Meron po akong tanong. Sige. Kasi po nakalagay naman dyan na darating nga mga sinyalis sa bukod doon sa Bible, ano pong King James po yung... Opo, King James po yan. King James po. Doon po sa akin yung nakalagay ay kung sino man ang nagsasabi na si Kristo ay hindi parang nagkatawang tao, Mhm. ay yun nga, Antichrist. At hindi ko po masyadong inaano yun, yung sinasabi diyan na lumalaganap na nga rin ng mga Antichrist, yung pong mga gumagawa ng salungat sa kalooban ng Diyos, yun po ang inaano ko sa anti. Kasi ginagawa mo yung ayaw niya eh. Yes. Yun po ang pagkakaintindi ko naman dyan. Okay. So, ibig sabihin, teka lang ha, Sisa. Opo. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Yan ang tanong natin. Ano ang ginagawa ng kalooban? Anong ginagawa mo? Ano ba yung talagang kalooban ng Diyos na hindi mo dapat mabaliwala? Kasi katulad niya. Balikan natin yung text kanina sa Mateo 7. Opo. Hindi lahat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa karya ng langit. Mag-iyaw lamang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Amen. Tingnan mo sa verse 22, sis. Sa tingin mo, sa palagay nila, hindi nila ginagawa ang kalooban ng Diyos. Una, nagpropesya sila. Pangalawa, nagpapalabas sila ng mga demonyo. Pangatlo, gumagawa sila ng nakilang tanda. Hindi mo masasabing hindi nila ginagawa ang kalooban ng Diyos. Right. Pero ang masakit pakinggan doon, sinabi ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo kilala. Right. Opo. Tama po ba? So, ibig sabihin, may mga tao, katulad sa akin, ay sasabihin ko, dumadating ang punto na even though ginagawa ko at binabasa ko ang Biblia, hindi pa rin, ito'y garantiya na ginagawa ko ang kalooban ng Diyos. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Pariseo, Eskriba at mga Saduseo, ginagawa ba nilang kalooban ng Diyos? Hindi. Binabasa ba nila ang Biblia? Oo. Right. Nakuha niyo po? Oo. So, yung madali salita, mga kapatid, yung sinabi niyo po dito, mababasa po natin sa Mateo 24. Bigyan lang natin yung sinyales. Okay. Ito ang sabi ng Bible. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. Sinabi niya, itong mga nakikita niyo dito, walang bato dito na nakapatong sa kapwa bato ay hindi mababagsak. At ito'y natupad, mga kapatid, during the time of King Nebuchadnezzar nung winasak niya ang templo ni Solomon. Amen. So, malaking pag-aaral yun. Siguro sa next na lang natin pag-aaral yun. Then, and he sat on the Mount of Olives. The disciples came unto him privately saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Ano ang tanong ng mga apostol dito? Sabi niya, sabihin mo sa amin kung kailan mangyayari ang mga bagay nito. Ano ang mga sinyalis ng iyong pagdating? At kailan mangyayari ang katapusan ng mundo? Amen. Ito ang sagot ng Panginoon.
And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Magsipag-ingat kayo na walang sinumang makapandaya sa inyo. Right. For many shall come in my name. Okay? Maraming darating na nagdadala ng aking pangalan, saying, I am Christ, and shall deceive Many. many. Yes. So, ibig sabihin, sila ay nagsasabi na ako ang Kristo at magdaraya sila ng marami. Hindi kunti ang dadayain sis. Yes. Marami. Marami. And ye shall hear of wars, rumors of wars. See that ye not be troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Amen. Amen. So, ibig sabihin, dito, sinasabi ng Lord na marinig ninyo ang lahat ng mga bagay ito, may mga pandaraya, may gera, may lindol, lahat ng mangyayari ito. Pero sabi niya, hindi pa yan ang katapusan. Yes. Sabi ng Lord, kung basahin mo yan mga kapatid, sabi dito sa verse 7, for nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. All these things are the beginning of sorrows. Sorrows lang po. Pero kung babasahin po baba, sis, ang Matthew 24, mga kapatid, ito ang pagkasabi ng Lord. Meron siyang sinasabing pagkatapos ng mundo. Sabi niya, but if this gospel shall be preached into all the world, then the end will come. Mamaya, ibibigay ko sa inyo ano yung gospel. Pwede pong magtanong na naman. Opo, sige po. Siguro po kaya talagang ganun na lang talagang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi Amen. talagang gusto niya, talagang hindi siya papayag na hindi maisiwalat ang Amen. salita niya. Yes. Mahal na mahal niya talaga ang mga Binhi niya. opo. Amen. So, Amen. salamat sa Lord. Tama po yun. Ganun na lang ang pagsinta ng Diyos. Amen. Ganun na lang. So, mahal kasi niya yung kanya eh. Amen. Yes. Pero yung hindi kanya, pasensya na po. Yes. Masakit bang pakinggan? Masakit bang pakinggan? Meron talagang hindi minahal. Meron talagang hindi minahal. Mababasa natin, yes. Sa Roma Kapitulo 9, Mhm. si Esau ay kinapupunta ng Diyos. Si Jacob ay minahal ng Diyos. Kahit Yes. nandun pa sa bahay bata ng kanyang nanay. Amen. Uy, nandun pa sa bahay bata ng nanay, minahal na niya si Jacob. Thank you, Pero Lord. yung isa, galit ang Panginoon. So, malinaw. Okay. So, dito sa John 14, kasi pinag-uusapan natin si Jesus Christ na saan siya ngayon. So, kanina sinabi natin sa 1 John, napasalamat. Sa John chapter 14, verse 18, sabi niya doon, sa Book of John, John po, John. John, hindi- Matthew, Mark, Luke, John. Matthew, Mark, Luke, John. Okay, sabi niya dito sa verse 18, kasi itong chapter 14, maraming pinag-usapan dito eh. Okay, sa verse 1 pa lang, sabi niya, ito tingnan natin. Sa verse 18 kasi, I will not leave you comfortless. Hindi ko kayo iiwang mga comfortless. Ano ibig sabihin ng comfortless? Basahin mo, verse 18. 14:18. 1 Kapitulo 14, versikulo 18, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paparito sa inyo. Okay, tingnan mo I will come to you. Hindi ko kayo iwan na pag sinabi mo kasi comfortless, hindi palagay, malungkot. Kailangan aaliwin kita. So, ibig sabihin, hindi ko kayo iwan na malungkot. Amen. I will come to you. Pag sinabi mong will, that is future. Alright? So, ibig sabihin, future tense. Kailan siya dumating? Kailan siya darating? So, I will come to you. Okay. Sa John 14 kasi, maraming issue dyan. Mansion, kung ano-ano mga kapatid. Ito lang masasabi ko. Ang sabi niya, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Ang iniisip natin, mansion na bahay. Mhm. Ay, medyo may problema tayo dyan. Mga kapatid, pag iniisip mo mansion, karnal masyadong ating kaisipan. Sabi niya. Mhm. Sabi niya doon kasi, sabi niya,
I go to prepare a place for you, and if I go to prepare a place for you, I will come again. So, ibig sabihin, aalis ba ang Lord, tapos mag-prepare ng isang lugar, Tapos, babalik ulit. tapos pagkatapos niyo mag-prepare, ay babalik. Ang sabi niya sa Mateo 25, mga kapatid, sabi niya doon sa mga taong nasa kanan niya, halik kayo, mga sinisinta ng aking Ama. Amen. Manahin ninyo ang kaharian na inihanda sa inyo, buhat pa ng lalangit Yes, at sanglibutan. buhat pa. Amen. That's right. Ibig sabihin, bago pa man itatag ang sanglibutan, nandun na yung kaharian. Amen. Pero Amen. bakit dito sa John 14, alis siya, maghanda siya ng isang lugar. At pagkatapos makapaghanda ng lugar, tanungin natin ang propeta. Not a literal mansion. So, that is not a literal mansion. That is not a literal place na ihanda ng Lord. Kasi nakapaghanda na yun, buhat pa ng lalangit ng Yes, Diyos. yes. Amen. Ako po, meron na akong mga napagtanungan na talagang itong huli, yung literal sa kanila nga. Okay. Literal talaga. Tanungin natin ang propeta kasi ang propeta ang nakakaalam po ng sikreto ng Diyos. That's right. Pag sinabi po nating literal, Totoong mansyon. totoo man siya. Pag sinabi nating literal, ito literal to. Yes. Yes. Nakikita na hawakan. Literal, hindi mo pwedeng gawing eternal. Yes. At ang eternal na bagay ay hindi mo pwedeng gawing literal. Literal. Unang Korinto 15, merong literal na bagay Yes. at merong eternal na bagay. Yes. Mayroong katawang panglupang literal at may katawang panglangit which is eternal na katawan. Amen. So, ibig sabihin, pag inisip natin ang langit, ayon sa kanilang kaisipan ng tao, pero remember, sinabi po sis ng Panginoon, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Ang aking paraan ay hindi ninyo paraan. Amen. Right. So, hindi pwedeng gawing literal yung eternal. Tama. Kaya pag nag-isip tayo ng langit, katulad ng sinabi ko, ano ba yung langit? Kaharian ng Diyos, kaharian ng langit. Ano yun? Mamaya po, nandito ho. Amen. Isasaysay ko sa iyo. That's right. Literal ba yun? O dimensional ba yun? Amen. Okay? Dimension ba yun? O isang geographical place ba yun? Kasi, mga kapatid, alam ko yung sinasabi niyo po. That's right. Kasi pinag-aralan ko rin yan sa Bible School. Alam ko yan. Yung mansion ko roon. Pero ito ang tanong ko eh. May naglingkod sa Lord. Kasi through my experience, Sister ko, Nora, matagal na ako ng pastor. Sa madaling salita, madami na dati sa baysa. Dumami. Itong mga dumami. Sabi ko sa kanila, ito ang panakot ko eh. Pag hindi kayo naglingkod sa Panginoon, wala kayong magiging mansyon Yes. sa langit. Kasi yun lang naglilingkod sa Diyos, ang mayroong mansyon sa langit. Yes. Dilingkod sila. Naglilingkod sila. Sabi ko, kung gusto niyong dumami at lumaki yung mansyon niyo doon, magbigay kayo sa gawain ng Panginoon. Nagbigay sila. Dumating ang punto na nag-backslide. Yes. Ang tanong doon, natapos ba yung mansyon niya sa langit? Ang madaling salita, kung gawin nating literal yun, marami pong mansyon sa langit, kung yan ang ating kaisipan, Yes. hindi Non-finished. natapos. Right. Maraming mga nakatiwang-wang doon na mansyon na hindi tapos. Bakit? Hindi na sila nagpatuloy sa paglilingkod. Right. Pero ang sabi ng Panginoon sa Mateo 25, ang kaharian na yon, Ay remember ginawa. that, ay nakahanda na buhat pa ng nalangin ang sanlibutan. Amen. So, malinaw. Amen. So, ito, tunay nga ba na wala ang Panginoon at umalis? Kasi sabi doon, I will come to you. Mateo 28, 20. Dito tayo sa 20. 28, 20. 28:20. Ito ang sabi niya, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded unto you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yes. Turo. Mateo, Kapitulo 28, versikulo 20, na itinuturo ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako sumasama sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Okay? Amen. I am with you always.
Pag sinabi po natin ng Sister Lord, ako isa sa inyo sa lahat ng panahon. Hindi Sa kailan. tingin mo, umalis ba o iniwan ka? Hindi. Hindi, di ba? Yes. Madaling salita dyan, paalis dyan sa versikulo na yan, nakita ng mga Galileans na paalis ang Lord. Pero sa pagpaalis niya, ang commandments niya na magsipaghayo kayo at ituro ninyo ang Ebanghelyo, turuan ninyo ang buong sanlibutan. At narito, turuan ninyo sila upang ganapin ang lahat ng mga bagay kung ano ang sinasabi at inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyo hanggang sa kauli-ulihang mga araw ng sanlibutan ito. Umalis, hindi. Hebrews 13:5. Let your conversation be without covetous, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Pag sinabi mong leave, hindi yun nabuhay. Kundi, hindi ko kayo iiwan, at kailanman hindi ko iwanan, ni pababayaan. Can you say amen? So, ibig sabihin, sa madaling pananalita, mga kapatid, sa madaling salita, mga kapatid, kailanman ang kanyang mga anak, ang kanyang mga pinili, ay hindi niya kailanman iniwan. Amen. Sis, kapag ikaw ba'y bumabiyahe, alam mo ba kasama mo ang Lord? Amen. Ama. Kaya nga, di ba, di ka natatakot? Ito mo sabi ni Salmista David sa Salmo 23. Sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. Diba? He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. So, ibig sabihin, alam ni Salmista David, saan man siya paroroon, ay lagi niyang kasama ang Panginoon. Na, kung kasama mo lagi ang Panginoon, bakit ka pa nag-iisip na may darating pang ibang Panginoon? Right. May nagtanong sa akin, to make it clear, anong ibig niyong sabihin, Pastor? Wala nang darating na Kristo. Ano pa ang kwenta ng paglilingkod mo? Sabi ko, mas lalong may kwenta. Amen. Amen. Alam niyo kung bakit? Dahil, bigyan ko kayo ng halimbawa, Sister Janet, may boyfriend ka? Meron po. Thank you, sis, sa iyong katapatan. Yes. Okay. Ngayon, may kasunduan kayong mag-date. Halimbawa lang, saan tayo magkita? Sa 7-Eleven GI. So, nauna si sister doon. Umabot ang 15 minutos hindi pa dumating, okay lang. Yes. Understanding pa yon. Pagdating ng 30 minutos, wala pa rin, medyo iba na ang pakiramdam. Umabot na isang oras, Nako. away na to. Hindi dumating. Umabot ng 3 oras, 5 oras, hindi dumating. Ay, Break. nako. Sa tingin mo, ngingiti pa si Sister Janet? Hindi na. Disappointed. Break na to, galit na to. Hindi talaga dumating. Sa madaling salita, walang dumating. Indian. Away ng matikamuto. Sa tingin mo, yung relationship nila ay maglalasting? Never. Alam niyo kung bakit, sis? Through my experience, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos na sa parating na Diyos, bakit napakaraming, alam niyo, ito reality to. Papa ko, pastor. Sa church namin noon, nakikita ko ang daming membro. Pero sa awa ng Diyos, isa ni doon, walang natira. Right. Uy, totoo. Maliban sa amin, saan sila? Nagsipagtalikod sa paglilingkod. Why? Ang tanong nila, kailan ba talaga darating ang Diyos? Yes, nainip. Nainip. Mukhang matagal pa ata. Kaya anong ginawa? Basyon muna kami. Nasulatan naman po yun. So, ibig sabihin, nainip sila sa paglilingkod kasi matagal ang pagdating. So, ang nangyari, nagiging walang kwenta ang paglilingkod. Pero yung tao na naglilingkod, halimbawa lang,
naglilingkod ka, you serve God because you know na nandun siya. Yun ang may kwentang paglilingkod. Bigyan kita sa may kaharian. Halimbawa lang, sa isang malaking kaharian ng Diyos. Kaharian ng isang hari. Yung bang naglilingkod sa hari na nasa labas, masaya, hindi. Di ba, nasa labas, naglilingkod sila sa hari, pero nasa labas sila ng kaharian. Masaya ba sila? Hindi. Dahil naantay nila, napupuntahan sila ng hari. Tama po. Isang simple lang tong pananaw, illustration. Pero yung naglilingkod sa hari, mismo, nandun kasama. Hallelujah. Thank you, Lord. So palagay mo, maiinip siya. Never. Bakit? Kasama. Kasama. Now, Amen. lagay natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kung naglilingkod ka sa Panginoon dahil siya parating at naglilingkod ka, umaasa ka na darating at makasama mo siya pagdating niya. Through my experience, marami na po. At hindi lang millions ang tumalito. Sabi ng sinabi ko nga nung nakaraan, di ba? 40 years is one generation. Huwag mong sabihin sa naunang naglingkod sa atin ay naunang henerasyon yun, ay hindi sila naging tapat sa paglilingkod sa Diyos. Naging tapat sila. Yes. Pero dahil sa pagkainip, dahil hanggang ngayon, ang tanong talaga natin, sis, tanungin mo, ang sino mang pastor, kailan ba talaga darating ang Lord? Ako mismo ang sasagot ng sagot niya. Walang makakaalam. Tanungin mo ang propeta. Alam niya. Bakit? Ang pagparito ng Panginoon ay isang sekretong bagay. Tama po? Tama po ba? Sekreto yun eh. Walang nakakaalam. May anghel sa langit, walang nakakaalam. Tama? Ibig sabihin, secret yun. Pero tanungin mo ang propeta ng Diyos. Ano ang ginagawa ng Diyos? Ayon sa nabasa natin sa Amos 3:7, surely the Lord God will do nothing. But He revealed His secrets unto His servants, the prophets. Madaling Amen. salita, inahahayag niya kanyang secret. Okay? Can you say amen? Amen. So yun po mga kapatid. Maliwanag po ba? Amen. May tanong pa po. Dito tayo sa Kingdom of God. Dito tayo. Basahin natin ulit ito. Sabi po dito sa Lucas 17:20-21. Basahin mo. 17, Lucas 17. Tagalog, basahin natin. 20-21. Lucas chapter 17 verse 21 sabi dito. 20-21. 20. At palibhasa ay tinanong siya ng mga Pariseo. Okay, teka lang ha. At palibhasa ay tinanong siya. Sinong tinanong, sis? Jesus. Ng mga Pariseo. Ano ang tanong nila? Kung kailan darating ang kaharian Ang ng tanong Diyos. nila, kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, sis, alam nilang darating ang kaharian ng Diyos. Ang tanong nila, kailan? At ano ang sinagot niya? Ay sinagot niyan sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paparito na mapagkikita. Okay? Ang kaharian ng Diyos daw ay darating na hindi napagkakakita. Sapagkat Ni sasabihin man nila naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Amen. gaano ba kalaki ang kaharian ng Diyos na ginawa na itang literal kanina, puro mansion yun. At ang sabi ni Kristo, nandyan sa loob mo. Amen. Gaano kalaki yung katawan mo, sis? Yes. Ha? Oy. Pag ginawa mong literal ang kaharian ng Diyos, may problema na. That's right. Bakit? Sinabi mismo ni Kristo na yung kaharian na yun ay Nasa nasa iyo. Paano mo ipagkakasya yung isang Spiritual yun. mansion? Subukan mo nga mansion, ilagay mo dyan sa sarili mo. Eh, sabi ng Bible, ang daming mansion daw doon. Pag ginawa mong literal yun, lahat na mansion na yun, gaano kalaki ang katawan mo. Right. Pag ginawa nating literal, ang kaharian ng Diyos. Pero ang sabi dito, malinaw.
Bakit? Ano ba yung kaharian ng Diyos? Ito. The kingdom of God is meat and the tree. Mark 1:14 and 15. Papandito ko sa inyo ano yung kaharian ng Diyos, ha? Papakita natin. Tingnan natin, ano ba talaga yun? Marcos 1:14-15. Yet, Okay. 1:14. Marcos 1:14-15 ang sabi dito. Narito, now, Pagkatapos 1:14. Pagkatapos ng madakip si Juan, Okay, sige, tuloy. Si Kristo. ay napa sa Galilea si Jesus na ipinangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Okay, naka lang. Preaching the gospel. What? Sige, tuloy mo. Na ipinangaral ang ebanghelyo ng Diyos. Kulang. Sinabi dito sa English, ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. yes, preaching the gospel of the kingdom. Tuloy mo. Preaching the gospel of the kingdom of God. At sinasabi naganap na Naganap na ang panahon ang panahon. at malapit na ang kaharian ng Diyos. Hindi lang malapit. The kingdom of God is at hand. Ang Yes, kaharian ng Diyos ay narito. repent ye. Repent ye and believe the gospel. Okay? Ibig sabihin yung gospel, which is the kingdom of God. Mhm. Ano yung gospel? Ebanghelyo, salita ng Diyos. Right. So, ang salita ng Diyos, pwedeng ipagkakasya sa loob mo. Not the literal kingdom na iniisip natin. Yes, yes. Pag sinabi natin, heaven, ang alam kagad ng lahat, puro mansion doon, ginto, mansion, nilalakaran. Yan yung mga, di ba? Alam niyo kung bakit? Ito literal lang na kaisipan siya. Ang tao ngayon gusto gold, Yaman. yaman, Po. ginto. Tama. Kaya di ba, ang daming hold up. Pag nagkano kang ginto, hold up ka. Bakit gusto nilang ginto? Ngayon, ginagawa nilang, itong kaharian ng Diyos, ginagawa nilang literal. Di ba sinabi ng Revelation chapter 21, Pastor? Look at the word revelation. Yes. Pag sinabi mong revelation, kapahayagan. Pag sinabi mong kapahayagan, ibig sabihin, mayroong something beyond that word. Kaya yung sinasabing kaharian ng Diyos na sinasabi niya doon sa Revelation 21, kailangan mong isipin at pag-aralan ng lubos yun. That is a symbol. So, Acts chapter 28, Gawa 28:30 hanggang 31. Tingnan natin. 30. Okay, Tagalog. Acts 28:30-31. And Paul. Gawa Kapitulo 28, Kapitulo 30 at 31 ang sinabi dito. At tumahan si Pablo ng 2 taong ganap sa kanyang tahanang inuupahan at tinatanggap. Ang lahat ng nasa kanya ay nagsisipag sadya. Huli, na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos. Okay. Ayusin mo yung 31. Na ipinangangaral ang Ipinangangaral ang ano daw? ang kaharian ng Diyos. Teka. Ibig sabihin, yung ipinangangaral ni Pablo, kaharian ng Diyos. Yes. Ano yung kaharian ng Diyos? Ano yung pinangangaral? Katulad ngayon, nangangaral ako. Ano yung pinangangaral ko, Sister Nora? Kaharian ng Diyos. Yes. Ano yun? Salita Gospel. ng Diyos. Amen. Ebanghelyo ng Diyos. So, literal, hindi. Tuloy mo, sis. Brad. At itinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Hesukristo ng buong katapangan, walang sino mang nagbabawal sa Kanya. Malinaw? Malinaw po? Can you say amen? Amen. Ibig sabihin,
hindi tayo pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos. Okay? Kundi ang kaharian ng Diyos Ang papasok sa... ang papasok sa atin. Amen. Paano yung sinabi ka na, shall not enter into the kingdom of God? Sa original na manuscript, meron akong kaibigan na nakahawak ng isang original manuscript. Merong Greek word doon na tinatawag na yung kingdom doon. Ang ibig sabihin daw doon, kukunin ko yung ipipresent ko dito. Ang ibig sabihin ng kingdom doon is power. Hindi pwede kang makareceive at hindi ka makatanggap ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka makapasok sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. So, ibig sabihin, itong ipinapangaral ni Pablo, buksan natin sa Roma 14:17. Ano yung sinasabi pa ni Pablo dito sa aklat ng Roma 14:17? Sa aklat ng Roma Kapitulo 14, versikulo 17 ang sinasabi, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, Yes. kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Saan? Espiritu Amen. Santo. Hindi na po tayo ang may sabi niya. Ang Biblia na. Ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at pag-inom, kundi sa katwiran, kapayapaan, at kagalakan saan? Sa banal na Espiritu Santo. Amen. Sa madaling salita, ito na namang king kaharian dito, banal na Espiritu Santo naman. Yes. Kanina, salita, pinangangaral. Ngayon, banal na Espiritu Santo na. Malinaw po? Amen. Okay. Unang Korinto 15:50. Ang sabi, Sige. Unang Korinto Kapitulo 15, 5, versikulo 50, sabi dito, sinasabi ko nga ito mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasarian ay magmamana ng walang kasiraan. Yes. Kasi sa lahat pa magsabing amen. Amen. Ang literal ay hindi pwedeng magmamana ng Ito. eternal. Bakit? Kingdom of God is an eternal. Because Kingdom of God is the Holy Ghost. Kingdom of God is the Word of God. Yes. So, ibig sabihin sa madaling pananalita, hindi siya literal. Ngayon, ano yung heaven, pastor? Yung Kingdom of God at saka Kingdom of Heaven o Heaven, hindi po yan magkalayo. Isa lang yan. Term lang po ang ginagamit dyan. So, ibig sabihin, pastor, ano yung langit na sinasabi ng Bible? Napupuntahan natin lahat. Hindi po lahat pupunta doon. Yaon lamang gumagawa ng kalooban ng Diyos ang makakapasok sa langit. Yung, di ba may langit sa impyerno, pastor? Sinabi ng Bible, opo. Sino yung pupunta ng impyerno? Sa palagay mo, Sister Nora, sino ang pupunta ng impyerno? Yung masasama daw. Yung hindi naglilingkod sa Diyos. Sa tingin mo, sila lang ba ang pupunta ng impyerno? Lahat ng mga sinungaling at lahat ng makasalanan ay hindi makakapasok, hindi sila ibubulit sa impyerno. Sa tingin mo, sinong hindi nagsinungaling sa atin? Sister Janet, sa isang araw ba, hindi ka ba nakapagsisinungaling? Tama. Tapat ang iyong sinasabi. Amen. Kapag ang tao sa unang Juan 1, nagsasabi 1:9, ang sino mang magsasabi na siya'y walang kasalanan, Monday, Tuesday. ay ginagawa niyang sinungaling ang Diyos at dinadaya niya ang kanyang sarili. Amen. Sa palagay mo, lahat ng matatakutin, sinabi ng Book of Revelation, lahat ng mga sinungaling ay ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Ay teka, kung literal na dagat-dagatang apoy, lahat tayo pupunta doon. Yes. Walang matira. Walang matira. Bakit? Sinong hindi matatakutin dito? Alam mo nga lang, nanood ng multo eh. Hindi na makapasok sa CR eh. Sa ipis. Oh, sa ipis lang, takot. Lahat tayong takot. Anong kinatatakutan natin? Wala lang tayong pagkain, wala tayong bigas, wala tayong pera, natatakot tayo. Walang pambayad sa kuryente, natatakot tayo. E di ibig sabihin, lahat tayo puntang impyerno. Pag yun ang pinagbabasihan natin. Kung literal. Kung literal yan. Yes. Amen. Eh kung
Lahat ng mga kapatid, minsan nakakapagsinungaling po tayo. Amen. Sabi ko nga dun sa kapisanan ng mga nag-preach ako sinong hindi nagsisinungaling dito, taas ang kamay, walang nagtaas. Bakit? Ibig sabihin, nakapagsinungaling din sila kahit papano. So, ibig sabihin, lahat tayo pala, puntang impyerno to, delikado tayo lahat. Nakuha niyo po ang punto? Amen. So, ibig sabihin, dahil lang sa biyaya ng Lord, kaya nagaganyan ang mga buhay natin. Amen. Kaya dito, ano yung heaven? Ang heaven, sabi ng Lord, andyan. Andyan sa'yo, dimensional. Mhm. Pag namatay ka, namatay, hindi naman namatay. Ibig sabihin, pag dinrop mo na itong class mo, dahil temporal, hindi pwede pumasok sa langit, pag na-drop mo na ito, parang kang nagbukas ng panibagong pinto sa buhay. Nariyan lang, dimensionally. Amen. Tingnan mo si Jesus Christ doon sa Mount of Transfiguration, if you remember. Di ba nag-transform siya? Ang ibig sabihin ng transform is going to his original state. Yes, So, yes. ibig sabihin, balik siya sa anyong eternal. Sino napakita sa kanya? Dalawang propeta, Moses and Elijah. Can you say amen? Amen. So, ibig sabihin, naglitaw siya, nagpakita siya ng kanyang original na citizenship that is eternal Jesus Christ. Pinakita niya, mga kapatid, na nasa langit siya. Naniniwala ho ba kayo sa akin na even doon na si Kristo nandito sa baba, nasa lupa, nasa langit siya? Amen. Amen. Sinabi niya mismo yun. Mamaya, babasahin ko sa inyo. Ha? Ganda ng ano. Lupa man ay langit na rin. Mateo 3, 1, 2. Bilisan ko na to kasi baka hindi natin maubos. Sabi na, in those days came John the Baptist preaching the wilderness, prepare mo lang ba, of Judea, saying, repent ye for the kingdom of heaven. Anong sabi niya? Is at hand. Bakit hand? Tas mo nga yung kanang kamay mo. Anong nakikita niyo sa isang kamay? Kasi hindi yan sinabing hands eh. Hand. Singular. Anong nakikita niyo sa isang kamay niyo? Palad, Buhay, limang palad. daliri. Ano pa? Limang daliri. 5 daliri. Yun ang importante dyan. 5 daliri. Ibig sabihin kompleto. Yes. Bakit hinahalintulad ang kaharian ng langit sa 5 daliri? Sa mga, pustol. Yun. Yes. Kapul mo, sister. Amen. May Fivefold revelation. ministry. Ibig sabihin ang kaharian ng langit ay nasa fivefold ministry. Amen. Kaya pag ang tao hindi nakinig sa pastor, hindi nakinig sa propeta, hindi nakinig sa apostol, hindi nakinig sa guro, hindi nakinig sa evangelista, ay wala sa iyo ang kaharian ng langit. Amen? Oh, ibig sabihin talagang ano si Sister Nora. Amen. Sasaliksik po ako talaga. Tama, sis. Gaano ako ng kaluban talaga. Amen. Thank you, Kaya Lord. mahilig akong makinig. Yan ang Yes. importante. Magsaliksik Search po. the scripture. Huwag po kayong basta lang makinig. Makinig kayo, saliksikin pa. Mapalad Amen. ang taong nakikinig, nagbabasa, Basa at at tumuto. tumutupad Yes. ng mga nakasulat. Amen. Amen. Mga bagay na ito. Mateo 4:17. Kaya nga po, wala akong setting. Tama. Sekta, rehistro lang na yan. Rehistro lang po yan. Si Kristo ang dapat. Amen. Tama po. Papalitan yung pangalan ni lisensya dito sa No, lupa. lisensya lang yan. Yung Lisensya. nakalulok dyan sa puso mo. Tama. Papalitan mo kung sino Amen. yan. Amen. Tama po ang sinasabi mo, sis. From that time, Jesus began to preach and say, repent for the kingdom of God is at hand. Nasa Bible. Okay? So, ibig sabihin, ang kaharian ng langit ay nasa Bible. Amen. Amen. Ito na ang sinasabi ko kanina sa John chapter 3 verse 13. And no man hath ascended up to heaven but he that came down from heaven. Walang sino daw ang pwedeng umakyat sa langit kundi yaong bumaba mula sa langit. Sis, tanungin kita, galing ka ba ng langit? Di ka pwedeng umakyat doon kung di ka galing doon. Yes. Diba? Sabi niya, oh, Yes, ako yes. hindi ko pwede, taga rito ako, estranghero lang. Sabi I'm niya, not we of are this aliens world. and strangers of this world. Yes. We are not, our citizenship is not of this world. Yes. But our citizenship is in heaven. I'm heavenly. Pag Pilipino ka, pag pumunta ka ng Japan, estranghero ka doon. Yes. Kailangan mo bumalik sa Pilipinas dahil taga rito ka ang citizenship mo. Ngayon, spiritually, citizenship mo, heaven or hell? Heaven. Heaven. Walang aakyat sa langit, kundi yaong bumaba mula sa langit. Even the Son of Man. Yes. Ang sabi niya dito,
Tagalogin mo nga. John 3:13. Thank you, Lord. Sabi dito, Nasaan daw ang anak ng tao?